Hello everyone! Welcome back to my channel! And again, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hello po sa inyo. Kumusta po kayo? At syempre guys, muli nagpapasalamat pa rin ako sa patuloy ninyong panonood dito sa aking channel. Maraming pong salamat sa inyo. At syempre kung bago ka lang dito, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod ko pang video na gagawin. Okay, ngayon guys, pag-usapan naman natin kung paano nga ba tayo mas magiging matatag sa mga hamon ng buhay, lalong higit sa panahon ngayon na alam naman natin na hindi madali ang buhay. Lalo na guys, mahal ang gasolina or ang diesel, so hindi talaga madali kasi automatic lahat na tumataas ang mga presyo ng bilihin. So hindi lang yan, maraming struggle tayong pinagdadaanan sa mga nangyayari sa ating paligid. Pansinin nyo na lang guys, sa panahon ngayon, ang sibuyas lang. Alam naman natin, ginto ang presyo, diba? So, napakahirap. Pero, kung ako sa inyo, wag na kayong gumamit ng sibuyas. Pwede naman dahil masarap din naman ang ating mga niluluto kahit na walang sibuyas. So, tipid-tipid din tayo pag may time. Siyempre, para makaraos tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaysa naman bibili pa tayo ng sibuyas na sabi nga ng iba, ginto ang presyo. So wag na lang, pwede namang wala. Ako nga hindi na ako gumagamit niyan dahil napakamahal. So ewan ko ngayon kung bumaba na, pero dito sa amin ay nakikita ko mahal pa rin siya. So ngayon guys, pag-usapan natin yung ating topic kung paano nga ba tayo magiging mas matatag at mas magiging matibay. And this is part 2 guys, kasi meron na akong na-share dati pa nung una, doon sa una kong mga video na nauna ko lang i-share. So, gusto ko lang siyang dagdagan, syempre para makatulong din sa mga pinanghihinaan na ng loob na. Kaya guys, kung pinanghihinaan kayo ng loob, tutok ka lang dito at i-share ko sa inyo ang sikreto ng pagiging matatag ng isang tunay na Christian. Syempre gusto ko na kayong lahat na nanonood ngayon dito sa akin ay maging matatag din sa mga hamon ng buhay. Alam niyo yung tipong hindi kayo kayang ibagsak kahit ano pang mga problema yung dumarating sa inyo. Gusto niyo ba yan guys? Comment nyo naman sa baba ng video na to yung mga gusto ring maging matatag na kahit na ano pa yung mga nangyayari sa araw-araw ay kakayanin dahil meron tayong supply ng kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya ngayon guys, meron akong babasahing verse sa inyo na gusto kong unawain ninyo at i-apply nyo rin sa inyong pang-araw-araw na buhay. Siyempre para maging matatag din kayo sa mga hamon, di ba? At ang verse na to guys ay makikita ninyo sa Matthew 7:24 hanggang 27. At ito ang sabi dito guys, kaya nga ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabing katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon ng bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo sa matibay na pundasyon. Ngunit sino mang nakikinig ng aking mga sinasabi pero hindi naman ito sinusunod ay parang walang isip na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay ay nagiba ito at lubusang nawasak. So, yan guys, ang dalawang uri ng tao na nagtayo ng bahay. Ang isa ay sa matibay na pundasyon sa bato at ang isa naman ay sa buhanginan. Yung matalino guys, ito yung nakikinig ng salita ng Diyos at syempre ipinamumuhay niya at pinagtitiwalaan din niya ito. At ina-apply niya sa kanyang pang-araw-araw na buhay kung ano ang sinasabi ng Word of God. Dahil ito ang guidance ng ating buhay para hindi tayo magkaligaw-ligaw. Kaya meron tayong Word of God. At pag merong mga pagsubok na dumarating, matatag kasi bakit? Nakakapit sa mga promises ng ating Panginoon. At hindi kayang ibagsak kahit ano pang pagsubok ang dumating. Dahil nga nakakapit sa kapangyarihan ng ating Diyos na tunay na makapangyarihan sa lahat. And guys, alam naman natin na hindi natin maiiwasan ang mga problema, ang mga bagyo ng buhay. Talagang dumarating yan. Pero kung patuloy tayo na nagtitiwala sa ating Panginoon, kahit may bagyo, malakas na hangin, ay nagtitiwala pa rin at masarap ang tulog dahil alam natin na nandyan ang Panginoon na patuloy na gumagabay sa atin. At syempre, hindi nag-aalala kasi alam natin na mayroong kontrol ang ating Panginoon sa ating sitwasyon sa buhay. At yan ang taong matalino guys na nagtayo ng bahay sa bato, matibay ang pundasyon.
at hindi kayang ibagsak kahit ano pang bagyo ang dumating. At ang kanyang buhay ay nakaangkla sa ating Panginoon na tunay na makapangyarihan sa lahat. Siyempre guys, nagtitiwala sa Panginoon at hindi sa kanyang sarili. Dahil ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagyo man yan sa ating buhay. Hangin man o malakas na ulan, kontrolado pa rin niya ng ating Panginoon na pinagkakatiwalaan. At ito naman ang isang tao na hindi matalino at nagtayo ng bahay sa buhangin. Nakikinig naman siya sa Word of God at sa mga sinasabi ng Panginoon. Pero ang mali, hindi niya sinusunod yung mga instruction na binibigay ng Diyos. Binabasa naman niya ang Bible. Nakikinig din siya sa mga preacher ng Word of God. Pero ang mali, hindi niya ito ina-apply sa kanyang buhay. May knowledge siya, alam niya lang, pero ang mali, hindi niya ipinamumuhay yung authority nito. At ang katulad niya guys, ay isang tao nga na hindi matalino. Sarado rin ang kaisipan, walang wisdom, kaya ang kanyang bahay ay itinayo niya sa may buhangin. Kaya pag dumaan ang malakas na ulan, malakas na hangin, ay agad itong nawawasak dahil wala itong kakapitan. Dahil nga ito ay buhangin lang na agad madali itong ibagsak anumang hangin or tubig ang dumaan. At ang taong hindi matalino, hindi siya naging wise, nagtitiwala lang siya sa kanyang sariling kakayanan. Ganyan po tayo pag hindi natin sinusunod kung ano yung sinasabi ng Word of God. At wala tayong kakapitang matibay na pundasyon kung nakatutok tayo at nagtitiwala lang sa sarili nating kakayanan. Siyempre guys, bilang tao, hindi natin kaya kung wala ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng lakas at siyempre nagbibigay din ng kalakasan sa bawat problema na dumarating sa atin. Totoo na mahina tayo pag dumating ang mga problema na halos hindi natin kinakaya. At hindi natin alam kung saan tayo magtatago, kung ano ang solusyon pag meron tayong matitinding pinagdadaanan. Naranasan nyo ba yan? Ang nangyayari, parang pasan natin ang daigdig, di ba? Alam ko yung iba sa inyo na experience nyo yan. At syempre, pwede tayong ibagsak ng matitinding problema kung wala tayong kakapitan na matibay na pundasyon. At ibig sabihin, baliwala po yung mga knowledge na yan kung walang application. At patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Okay, ngayon guys, saan nyo gustong itayo ang inyong bahay? So, pwede nyo i-comment sa baba ng video na to para malaman ko kung saan nyo gustong itayo ang inyong bahay. Sa bato ba or sa buhangin? Siyempre guys, alam nyo na, pag sa buhangin, madali itong mawasa. So, kung sa bato, siyempre matibay ang inyong pundasyon. Pag-isipan nyo yan guys. So, kayo ang pipili kung saan nyo gusto itong itayo. At sana hindi kayo magkamali sa pagpili. Alam nyo guys, marami akong na-experience na sa mga dinidisciple ko rin, minsan may gano'n na. Minsan nakalimutan na nakinig, after 1 week nakalimutan na yung mga itinuro. Kung baga, dapat hindi natin ito kinakalimutan. So, kinikip natin ito sa ating mind at sa ating puso na ma-apply natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay na hindi natin ito dapat binabaliwala dahil ang Word of God, yan ang matibay nating kakapitan sa mga oras na punong-puno tayo ng problema. At napakahalaga nito guys kasi ito yung fuel na magiging kalakasan natin habang tayo ay namumuhay na nandito tayo sa mundo na punong-puno ng mga Siyempre, yan ay walang iba kundi ang Word of God na magiging kasangkapan natin para tayo ay tumibay at maging matatag. At eto guys, mayroon akong isa pang verse na isi-share sa inyo na magiging gabay natin sa sinasabi ng Panginoon para sa atin na pwede nating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay at maging reminder din sa atin. At ito ay makikita natin dito sa Joshua 1, 8-9. Ito ang sabi guys, huwag mong kalilimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. So, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matatakot o kaya'y manghihina ang loob dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay sasa iyo kahit saan ka man pumunta. Guys, isa sa guidance natin, ang sabi, huwag nating kalimutang basahin. So, yan ang magiging food natin sa ating
pang-araw-araw na buhay spiritually para yung ating spirito ay maging matatag din at maging matibay. Napakahalaga guys na inaaral natin ito, binabasa natin, at syempre yun nga, yung application natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Reminder lang ito guys na anuman yung ating mga natututunan, huwag nating kakalimutan, i-apply natin sa araw-araw at pagmuni-munihan natin ito kung ano yung nare-receive natin ng mga aral na pwede nating matutunan. At ang sabi pa nga guys, uunlad at giginhawa ang ating buhay. Dahil nasa Bible po ang instruction ng ating buhay para bigyan tayo ng abundant life. At nandyan po ang instruction, syempre para maranasan mo rin ito. At alam nyo ba na kung ano man yung buhay nyo ngayon na sa tingin nyo ay hindi kaaya-aya sa ating Panginoon, sa tingin nyo ay meron kayong gustong mabago, alam nyo ba the more na inaaral ninyo ang Word of God, unti-unti natatransform yung buhay ninyo. Ganon din, merong mga nangyayari na patuloy ninyong mararanasan ang pagkilos ng ating Panginoon. At ano man yung mga circumstances na yan, na alam nyo sa sarili nyo, nahihirapan kayo, nabibigatan kayo, pwedeng ayusin ng ating Panginoon kung magiging matatag tayo na paniniwalaan at i-apply yung kanyang mga instructions sa atin dito sa Bible. Pwedeng mabago dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Alam ko, yung iba sa inyo, katulad ko rin, na hindi maganda ang sitwasyon ngayon sa buhay. Pero guys, alam nyo ba na pwedeng mabago yan? Dahil ang Diyos natin, kaya niya. Walang imposible sa Kanya. Kaya magtiwala sa Kanyang authority, pakinggan ang Word of God at i-apply na natin sa ating pang-araw-araw na buhay para maging matatag tayo at matibay. Bigyan natin ng authority ang Word of God sa ating buhay. Huwag nating kaligtaang basahin ito at aralin. Dahil dito natin matutuklasan ang hiwaga ng ating buhay. So yan guys, ang sekreto ng buhay na matatag. Nakaangkla tayo sa ating Panginoon at sa kanyang mga instruction. Siyempre para hindi magkawindang-windang yung ating buhay at tayo ay magkaligaw-windang. Sundin natin yung instruction, syempre. At alam nyo ba yung bangkang walang tilon? Ganon yung buhay na walang instruction, walang direksyon kung saan pupunta. Nililipad-lipad lang ng hangin at talagang ligaw kung saan sila pupunta. Totoo na wala talagang direksyon. Pero pag sinunod natin ang mga sinasabi ng Bible at ang instruction ng ating Panginoon, meron tayong guide sa tamang direksyon at hindi tayo maliligaw. Gusto nyo ba yan, guys? Siyempre, alam naman natin, walang may gusto ng buhay na hindi maganda yung landas na nilalakaran. Lahat tayo gusto natin maging maayos, magaan, at merong direksyon, di ba? Okay guys, sana meron kayong natutunan sa ating topic for today. So, nandyan yung guide kung paano tayo magiging matatag sa ating pang-araw-araw na buhay. So, pwede nyo i-comment sa baba ng video na to kung ano yung realization ninyo sa ating topic for today. Salamat sa panonood guys. We'll see you on my next video. Always remember guys, God loves you. God bless everyone. Bye!